Dahil nga po mga idol sa pagkatalo ng Golden State Warriors sa Game 4 laban sa Minnesota, nabaon na nga sila sa 3-1 kung saan isang talo na lamang magbabakasyon na nga ito. At bagamat hindi pa sila tuluyang laglag at may pag-asa pang makapag-comeback, imposible na rin naman itong mangyari lalo pat bilang lang naman sa kamay ang mga teams na nakagawa nito. Hindi nga kagaya sa ibang mga kupunan, napakaliit na lamang ng tsansa nilang ma-extend ang serye. Since simula nang mawala si Stephen Curry, sobrang nahirapan nga silang manalo, lalo na kapag home court pa nila. Kaya malabo na manalo pa sila sa Game 5 na gaganapin rin naman sa home court ng Timberwolves dahil wala na naman si Stephen Curry. Yes mga idol, kinumpirma nga ngayon na hindi na naman makakapaglaro si Curry next game, kaya posibleng ang eto na ang katapusan at huling game ng Golden State Warriors ngayong season. Samantala, kung meron man nga pong isang player ngayon ang pinakagustong makuha ng Lakers, ito ay si Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks. Pero aminin man natin sa hindi magiging madali ang pagkuha nila sa kanya, kaya mas prioridad at nakafocus ang Lakers ngayon sa mga bagay na pwedeng magawa, kagaya ng isang bagong sentro na siguradong makakatulong kina LeBron at Luka Doncic. Sa katunayan, kahit man hindi pa nagsisimula ang off-season, naglilista na nga sila ng mga sentro na afford nilang kunin sa isang trade. As of now, meron na nga agad dalawang sentro na maingay ngayon sa kanilang organisasyon. Una, si Nick Claxton mula sa Brooklyn Nets na inaasahang magiging available sa trade. Willing na rin naman ang Nets na i-trade ito basta sa tamang halaga, hindi mahihirapan ng Lakers sa pagkuha sa kanya. Bukod sa kanya, nakasali rin naman dito si Daniel Gafford since eto na mismo ang nag-request ni Luka Doncic na kunin ni Rob Pelinka. Kaya mukhang pipili na lang naman ng Lakers dalawang ito kung sino ang mas madali nilang makukuha bilang kanilang bagong starting center. Sa kabilang banda, matapos nga pong makuha ng Dallas Mavericks ang first overall pick sa ginanap na NBA lottery kahapon, hindi na nga po napigilan pa ng mga fans na maghinala na nagkaroon dito ng dayaan at masyado nga daw itong kinontrol ng liga. In fact, mismong si LeBron ang nagpahibatig na merong magic sa nangyaring lottery since masyado ditong pinapabura ng Dallas Mavericks kahit hindi man sila maituturing na mahinang koponan. Ayon sa ilang mga fans, napanood nga nila noon ang ganitong klaseng palabas dahil sa tuwing nagkakaroon ang Los Angeles Lakers ng bagong superstar ay napupunta nga bigla ang first overall pick sa mga teams na nakipag-trade sa kanila. Kagaya na lang ng nangyari sa Pelicans, gayong matapos nga nilang ma-trade si Anthony Davis sa Lakers, nakuha nga nito ang first overall pick na si Zion. Kaya hindi na naiwasan pa ng mga fans na pag-isipan ang nangyari ngayon sa Dallas Mavericks dahil matapos ngang ibigay nila sa Lakers si Luka Doncic, sila naman ang nakakuha ng first overall pick. Sa madaling salita, isa nga itong regalo ng NBA sa Dallas matapos nilang ibigay sa Lakers si Luka Doncic na siyang nagpataas sa kanila ng ratings ngayong season.